Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Totoo ba to mga idol? Cleared against illegal drugs 4,027 barangays? Pinipigilan daw po niya ang paglaganap ng fake news. Pero siya po ang nabuking na fake news. Gaya po nito, taliwas sa mga sinabi mo ang mga pinagyayabang nyong nagawa ng Malacanang, lalong-lalo na sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pinagmalaki nyo pa pero mabubuking din pala kayo ni Madam Eden? Ano pong natuklasan dito mga idol? Bakit po nabuking? So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Okay! Yo, what's up mga Lodge? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. At ito na naman po si Madam Claire. Umatake na naman po mga Lodi. At ito nga po, nasupalpal na naman po siya ni Madam Eden. O eto, kung naalala nyo po yung tinawag niya ang mga basher na isang garapata, re-resbakan po natin siya doon sa sinabi niyang iyon. Pero eto, panoorin nyo po muna kung paano niya sinabing garapata na po ang mga basher. Atakdog ba ang magsabi kung ano yung mga nagawa at kung ano yung gagawin? Mga Lodi, kasi tinatawag po siyang attack dog sa Malacanang. Hindi naman daw po siya attack dog dahil sinasabi niya lang po yung mga nagawa ni PBBM at mga gagawin pa. O ito ha, supalpal ka talaga dito. Atakdog ba yung depensahan, yung mga fake news na nanggagaling sa mga bumabatikos sa gobyerno at kay Pangulo? Mga Lodi, pinipigilan daw po niya ang paglaganap ng fake news. Pero siya po ang nabuking na fake news. Kung atakdog ang tawag doon, siguro masasabi ko sila naman ay mga garapa. Masasabi daw po niyang mga garapata daw po ang mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos at sa administrasyon na ito. Hindi po matatawag na garapata ang mga bumabatikos o pumupuna sa administrasyon na ito dahil kapuna-puna naman po talaga. Gaya po nito, taliwas sa mga sinabi mo ang mga pinagyayabang nyong nagawa ng Malacanang, lalong-lalo na sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pinagmalaki nyo pa pero mabubuking din pala kayo ni Madam Eden? O eto, panoorin nyong mabuti kung paano na naman nasupalpal o nasuplak si Madam Unclear. Dahil nga po dito na booking na naman po ang kanilang kalukuhan. Panoorin nyo po mabuti mga idol ha. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Tingnan po natin kung may katotohanan. Naglabas na po kasi itong Malacanang ng mga drug-cleared na mga barangays o listahan mga idol. Ilan po yung mga barangays na clear na sa droga? Pero tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. Eto na, papasok na si Madam Eden Santos. Ang kinamumuhian ni Unclear mga idol. Pakinggan po natin. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. Parang ang PDEA pa pinalalabas nila na may kasalanan dito kaya na-delay po itong pagbibigay po nila ng listahan ng mga cleared and uncleared na mga barangay sa droga. Maniniwala ba kayo dito sa mga detalyeng inilabas po ni PCO Unclear Castro? So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung Ito, sasabi yan. yung mga barangay Yan yun. na Yan yun. nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin Ito ngayon na. yung listahan Ito ng na. mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. Ano pong natuklasan dito mga idol? Bakit po nabuking? So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Ayan mga Lodi, may nakalagay pa dyan, unaffected. Wow, grabe.
May barangay pala ngayon na unaffected sa droga, mga idol, no? Para ba palabasin na malinis itong administrasyon pagdating sa illegal na droga? Kahit walang tinutukhang, natututo po yung mga addict na wag gumamit ng droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Safe na safe nga naman pala. Dahil wala pong mga barangay na nilagay dito ang Malacanang o ang PDEA para tukuyin po kung sino po yung mga cleared, uncleared, drug-free. Ang lupit talaga ng administrasyon na to. Sobra nilang transparent po, no, pagdating po sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Pero wala nakalagay na mga barangay names. Nung tingnan natin, ay halos kalahati nito. Kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Okay! Anak ng tinapay, pinagyabang nyo pa sa press briefing. Pero ganyan lang po pala ang nilalaman yan. Dapat inisa-isa mo na lang, konti lang naman pala yan, Madam Unclear Nabuking na naman kay ni Miss Eden. Anak ng tinapay. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. What? Ang guling naman ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. 4,027 barangays ang cleared na po sa illegal na droga. Source PDEA. Pero nakikita po natin halos araw-araw sa social media yung mga krimen na ginawa po ng isang drogista, yung may mga pangiwi-ngiwi pong mga panga. Totoo ba to, mga idol? Cleared against illegal drugs 4,027 barangays? Kayo na lang po ang humusga, mga idol, kung maniniwala kayo dito, lalo na pong nakikita natin kung gaano po kasinungaling itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Diyan pa lang po sa kalahating papel na blanco, makikitaan na po natin ng kalukuhan talaga ito si Madam Unclear. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Eto mga Lodi Klaro yung sinabi niya, baka sabihin nyo, naggumagawa tayo ng fake news dito. Galit pa naman si Madam Unclear sa fake news. Pero siya pala yung fake news. Bakit? Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idineklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Mauubos yung araw mo, Madam Unclear. Kapag binasa mo isa-isa yan, blanco lang naman yung kalahati pala niyan. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Mga Lodi hindi po tugma ang sinabi po ni Madam Unclear dito po sa binigay na datos ng PDEA. Dahil kung babalikan po natin, meron na daw po di umanong 25,061 barangays drug clear nationwide. Kumbaga mga idol, hindi po natin alam kung ano po o sino po ang nagsasabi ng katotohanan dito sa datos na inilabas po ng PCO Uncleared Castro. O diba? Booking na naman. Paano nyo mapaninindigan na ito pong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dapat maging kapanipaniwala? Nalalapit na po ang SONA, mga idol. Kaya tingin ko ito po ang pinaplansya nila para magmukha po talagang may ginagawa itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero ang alam talaga natin, mga Lodi, wala. Lahat po ng mga proyektong pinagyayabang po na sinasabi po ni Madam Unclear Castro, ginawa po yan sa panahon po ni Tatay Duterte at ngayon po sila po ang umaangkin at nag-iinagura nito. Tapos ngayon, pagdating naman sa illegal na droga, marami na daw pong barangays
At uumagahin daw po tayo pag iisa-isahin ang mga barangay na ito na clear na po sa droga. Napakarami po at Ah. hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Parang gusto nyo pa pong sapawan si Tatay Duterte. Gusto nyo bang palabasin na dahil wala po silang ginawang tukang at ito po'y naging matagumpay ang kanilang pagsupil sa illegal na droga? Yan po ba ang gusto nyong palabasin na sapawan po ang ginawang hakbang ni Tatay Duterte pagdating po sa pagpuksa sa illegal na droga? Alam na dis, yan yung sasabihin yan sa SONA at ipagyayabang. Tapos yung mga uto-uto naman, magpapalakpakan uli yan. O ngayon, Madam Unclear, sino ang nagsasabi ng fake news? Sino ngayon ang garapata? Di nabuking ka ni Miss Eden Santos sa pinagsasabi mo dyan. At eto pa, may nakita pa tayo mga Elodie ha. Dahil sa mga tanong ni Miss Eden Santos, parang gusto po siyang i-block. Dito po kung saan nagkakaroon po ng press briefing, ito po si Madam Unclear Castro. Kapag nangyari yan mga idol, ibig sabihin yan, hindi po tumatanggap ng opinyon o katanungan ito pong PCO pagdating po sa kanilang press briefing. Ang gusto lang nilang mapaniwalaan ng mga tao ay yung mga kasinungalingan na pinapakalat nila dyan pagdating sa kanilang pagbibigay impormasyon. Nahalata naman talagang nagbibigay lang ng fake news. Ikaw ang fake news, Madam Unclear, sa totoo lang. Dahil kung hindi ka fake news, sinabi mo dito na sa dami ng mga datos, uumagahin kayo pag iniisa-isa mo pa itong barangays na ito. Napakarami po at Ah. hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Pero ang totoo niyan, kalahati pala niyang hinahawakan mo kaya daw makapal, sabi po ni Miss Eden Santos, blanco. O ngayon, sumagot ka sa garapatan na tinuturing mo. Kung ito bang ginagawa namin pagpuna sa administrasyon na ito, kagarapatahan ba to? O pagpuna talaga sa mga tunay na nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Karapatan naming punahin ito. Dahil kami ang dahilan kung bakit kayo sinasahuran dyan. Kaya magtrabaho kayo ng mabuti. Mabuhay po kayo, Miss Eden Santos. Ipagpatuloy nyo po ang pagpapasakit ng ulo dyan po sa PCO na si Unclear Castro. Duterte pa rin.